Okay, magandang gabi po mga kababayan. Mag-usap po tayo ng tungkol sa pangyayari sa labas ng ating bansa, no? Na syempre, kahit paano, affected pa rin tayo. Ito po yung tungkol sa ginaganap ngayon na APEC Summit sa Amerika, kung saan nandoon din ang ating mahal na Pangulo. Pero ang gusto ko pong talakayin sa inyo ngayon ay yung tungkol sa pag-uusap ng dalawang superpower leaders ng ating mundo. Sina President Joe Biden ng Amerika at Xi Jinping ng China. Na according nga po sa balita, ay nag-usap yung dalawa. Actually, ito pong pag-uusap na ito ay request po ito ng Chinese President na si Xi Jinping. Bago pa man ito tumulak papuntang Amerika para dito sa APEC Summit, about a few days before the APEC Summit, may advance party na yung Chinese government na nakipag-usap sa counterpart ng grupong ito sa Amerika. And then, pagbalik ng China, hindi po satisfied si President Xi sa naging resulta ng pag-uusap na yon. At minabuti nga po niya na siya mismo ang kakausap sa American President. At ito nga po, ano po sa palagay ninyo, mga kababayan ko? Ano ang pinaka-objective nito ni Xi Jinping kung bakit gusto niya maka one-on-one si President Biden? Para bagang, ako sa tingin ko lang itong pagre-request na ito na ng one-on-one talk with the most powerful man on the planet, no other than the American President. Opo, sa atin pong planeta, ang pinakamakapangyarihang tao or pangulo itinuturing ay ang Pangulo ng United States of America. Now, so ito na nga po, alam niyo ang mga politiko talaga pag nag-uusap, akala mo walang pag nagkita sila ng harapan, parang walang negative energy na nangyayari. Pero pag nasa kani-kaniyang teritoryo, nasa kani-kanilang trono, ang mga palitan po ng salita, parang nuclear bomb na ibinabagsak. So ito na nga po. So nagkausap na ng mga sinsinan, one-on-one, ang dalawang pinakang makapangyarihang tao, lalaki, sa ibabaw ng ating mundo. At ano po yung mga napag-usapan nila? Kunwari, okay, sa harap. Pero pagtalikod, tinawag ni Joe Biden na diktador itong si Xi Jinping. At syempre, nabalitaan ni Xi Jinping na inis po at gustong ipabawi kay Biden yung pinalabas na salitang yon. Ito naman kasi si Biden, alam mong bisita mo yun At nandiyan pa, nung sinabi niya yon, ongoing pa ang APEC Summit at pwede pa silang magkaharap. Kasi syempre, after the private talk nung dalawang mamang matanda, pinagkaguluhan sila ng media. So, tinanong kung anong
napag-usapan. Ang pinakang maaalala po natin sa nabanggit ni President Joe Biden ay yung tungkol sa pagiging diktador. Diktador daw itong si Xi Jinping. At kahit sabihin pa na siyempre, ikinagalit, pero ayaw bawiin. Dapat na bawiin ni Joe Biden yung kanyang sinabi. Hindi raw siya diktador. Nako, ito naman si Xi Jinping. Ano pala siya? Ano kaya akala niya sa sarili niya, no? Natural diktador siya. Sos, Mariosep. Presidente ng komunistang bansa at wala nang makapalit sa kanya bilang pangulo. Lahat ng sabihin niya kailangang masunod na parang akala mo salita ng isang hari na hindi dapat mabali. O tingnan mo ano nangyayari sa China. 'Di ba? Ultimo mga negosyante, hindi sila makapagpalaki ng kanilang negosyo ayon sa kanilang gusto, kung hanggang saan umabot ang kanilang success, ang kanilang laki ng kanilang kumpanya. Kasi nilalagyan po ni Xi Jinping ng limit kung hanggang saan ka lang pwede yung yaman mo. Kasi the more na yumayaman ka, pag sobra ka ng yumayaman na mas mayaman ka pa sa gobyerno ng China, siyempre delikado yun. Mas nagkakaroon, para kay Xi Jinping, mas ayaw niya ng masyadong yumaman ang isang mamamayan nila or even kahit na hindi yaman kundi impluwensya sa tao. Mga artista na sobrang ng sikat na pinagkakaguluhan, inaano yan, sinusuppress. So wala kang kalayaan na halimbawa gusto mo maging trillionaire. Ay, hindi pwede. Dapat hanggang billionaire ka lang. Or kung hanggang dito ka lang, 50 billion, hanggang 50 billion ka lang, hindi na pwedeng lumagpas. Kasi nga, takot ang komunistang government na maging mas mayaman pa sa kanya. Yung kanyang mamamayan, yung kanyang subordinate. Kasi pag, diba, the more na mayaman ng isang tao, the more ang kanyang impluensya. At ayaw ni Xi Jinping ng ganun. Kaya tingnan mo yung nangyari kay Jack Ma, yung iba pang mga bilyonaryo na basta na lang nawala sa eksena, nawala sa radar, nag-disappear, na walang paliwanag. At buti na lang itong si Jack Ma po, nakabalik, pero nung bumalik, ibang-iba na po. Ibang-iba na yung kanyang demeanor, yung kanyang, nag-iba ang pagkatao. Ano kayang ginawa, no? Yung dating Jack Ma na masayahin, na maingay, na komedyante, nag-iba na po. At marami pa pong mga kaso na mga multi-billionaires na mga Chinese na mga negosyante na nawawala. So ito, at nung nakaraang eleksyon nga po, walang nag-dare na lumaban sa kanya. Siya pa rin ang presidente. Presidente for life. At nagagawang mawala ang kahit na sinong gusto niyang mawala sa eksena. Tapos, mapipikon na tinawag siyang diktador. At ito naman po nung mag-usap silang dalawa, yung dalawang pangulo na yan, para bang yung action or demeanor nitong si Xi Jinping ay halata mo po na parang medyo nabawasan ang kanyang power. Hindi kagaya kay Joe Biden na parang nandoon pa rin ang pagiging confident. Yung overconfidence nitong ni Joe Biden as compared doon sa
sa nakita natin na kilos ni Xi Jinping. At ito, yung pagpunta niya ngayon dyan sa Amerika, siya po ay nakiusap. Nakiusap siya kay Joe Biden na sana matigil na yung kanilang iringan. Wala naman daw siyang balak na girahin ang Taiwan. Wala naman siyang balak na manakop. Wala siyang balak na makipaggera. Naniwala kayo? Alam mo ito si Xi Jinping, para din itong si Duterte, palibasa magkaibigan no? Na sa 10 sinabi, 12 ang kasinungalingan. Nagpunta ng Amerika, nakipag one-on-one kay Joe Biden para tangkaing budulin si Joe Biden. Diba? Binubola niya Bolero, puro bola. Gustong budulin po si Joe Biden. Do you think mabubudol si Joe Biden? At ito pong mga nakipag-meet din po siya sa 300 most mga richest businessmen in America. 300 na mga business magnates, mga investors, mga possible investors. Kasama na siguro po dyan yung mga kumpanya na dating nag-invest sa China na isa-isang, di ba, nagsibalikan pa Amerika, pauwi ng homeland, or inilipat ang kanilang mga negosyo sa ibang lugar. Yung iba nga po, lumipat sa Vietnam, yung iba sa Thailand, sa India. Pero bakit walang lumipat sa Pilipinas? Alam niyo kung bakit? Pag-usapan po natin yan sa isang sa separate video. Ang topic po natin kasi ngayon, mapalayo na naman tayo kasi ako pag nagkukwento, sanga-sanga yung isang topic lumilihis. So ito nga po, ito po yung strategy ni Xi Jinping, yung mambola, magsasalita ng mga kasinungalingan. Sisti po, kung mapapaniwala niya yung kanyang kausap. Well, do you think ang Amerika basta-basta mo na lang mapapabilib? Well, kasi yun din po ang ginawa niya doon sa 300 na top businessmen ng Amerika. Nakiusap na naman siya doon. Nakiusap siya sa mga negosyante na sana bumalik sila ng China, mag-invest na muli, at hindi na mangyayari yung mga nangyari kung ano man, na ang China is hindi kayo talo, panalo kayo kung maninegosyo kayo sa China kasi napakalaking market ng China dahil ang dami-daming, ang laki ng populasyon. Totoo naman po yun, di po ba? Kaya nga nag-open ang pintuan ng China sa outside world, nag-unahan ang mga American companies na pumunta ng China upang magbukas ng kanilang manufacturing companies doon, mag-invest. Dahil nga, napakalaking bansa ng China, napakalaki ng populasyon, ayan tuloy, yumaman ang husto. Yumaman ang China. Yun po ang isang malaking pagkakamali ng Amerika. Yung dinala nila ang mga negosyo nila doon, at ayun, nakuha pati yung technology. O di ngayon, inimitate na yung mga produkto, yung sistema, yung technology, at naging mas maunlad pa yung China kaysa sa kanila in terms of business and economy, trade. Pero yun nga po,
through the years, nakita nitong mga negosyante yung pagkakamali nila, at isa-isa na nga pong bumalik ng Amerika or naglipatan ng ibang sa Southeast Asian countries. At ngayon, hinihimok na naman sila na bumalik. Nako, ewan lang bantayan po natin yan. Ako babantayan ko yan kung anong mangyayari pagkatapos nitong meeting na ito with the American business leaders and with the American president himself. Pero siyempre, ano lang yun? Nagbulhan lang sila pareho. Pero sa ganang akin, mahirap mong basta mapaniwala ko ang Amerika. Isa pa, nakaranas ka na ng pambubudol, papabudol ka pa ulit. Dapat po gawin ng Amerika, ibalik sa Amerika yung mga manufacturing nila. Di ba dati noong panahon, nung about a few decades ago, na yung mga tao pupuntahan sa Amerika para makapagtrabaho kasi nandoon yung mga factories ng kung ano yung ano ngayon meron sa China, yun yung Amerika dati. Kaya nga dinadayo, ang daming nagmamigrate sa Amerika noon. Dahil dyan sa trabaho. Na ang mga produkto kung tawagin stateside. Made in US, di ba? Stateside, imported. Pero ngayon, naagaw po ng China. Pero kahit papaano, China na rin ang sumira sa sarili nila. Ako, hindi naman masama naman po na maghangad ng hindi maganda sa kapwa, lalo sa isang lahi, sa isang bansa. Pero mas gugustuhin ko na po talaga na wag nang makabangon ng China. Kawawa lang sa mga Chinese citizens kasi karamihan naman po sa mga mamamayang Chinese ay mabubuti din naman, mababait naman, kahit saan namang lahi, di po ba? At masisipag, mababait man ang mga yan. Kaso yung gobyerno nila yun talaga ang hindi maganda. Kaya sana po, dapat ang maganda pong mangyari sa sitwasyon ng mundo ngayon, sana kung ang gobyerno ng pamahalaan ng China ay maging kagaya ng pamahalaan ng Taiwan. Yung democratic, hindi komunista. At mas maganda nga sana kung i-adapt yung mainland China ang mag-adapt ng kultura at type of government ng Taiwan. Di po ba? Nang sa ganon, hindi na po nila babalakin pa na manakop ng mga teritoryo ng ibang mga kapitbahay na bansa. O di tahimik ang mundo. Di ba? Ang nakasama lang po talaga dyan yung pagiging gahaman nito ang China. Gahaman sa pera, gahaman sa teritoryo. Inaagaw, kinukuha yung hindi kanya. Biruin mo kung ang magiging type of government ng mainland China ay kapareho ng sa Taiwan. Taiwan mismo po, kusang loob na makikipag-isa, babalik sa mainland China. Kasi ang inaayawan lang naman po nila yung pagiging komunista. Subukan mo na magpalit sila ng gobyerno. Yung hindi na komunismo, kundi democratic kagaya ng sa western countries. Pareho ng sa Taiwan. Siguro napakatahimik ng mundo. Ang nakakagulo kasi ngayon itong China Ito ang nanggugulo. Ang Russia nga po medyo naglaylo na Naglaylo na sana. Ang gusto lang naman pong mangyari ng Russia wag nang humiwalay pa, wag nang sumali yung Ukraine
sa NATO. Kasi wala rin naman pong tiwala si Putin sa mga European, sa Western. Dahil sa totoo lang po yan, talagang expansionism din po itong West. Yun po ang ayaw ni Putin. Kung hinayaan nyo na lang ba si Putin na, hindi, wala naman na yatang, mukhang wala nang balak pang mag-expand itong si Putin. Dahil ang luwag-luwag na ng kanilang bansa. Diyos ko, ang hirap-hirap naman kaya i-manage ang sobrang laking teritoryo. Kundi, ito pong NATO ang talagang siraulo dyan. At Ukraine, sa totoo lang. 'Di ba? Hindi kasi kayo tumutupad sa usapan kung anong usapan. 'Di ba? Ngayon, so itong pinag-usapan po natin na ang panunubok na pambubudol ni Xi Jinping kay President Biden, obserbahan po natin sa mga susunod na araw kung ano talaga ang sa totoo lang, itong mga business leaders na naka-meeting ni Xi Jinping, kung ako po sa inyo, wag na kayong papasok pa ng China. Not unless na magpapalit sila ng type of government. Kung hindi na sila komunista, sige, okay, di ba? Kung pareho na lang ng Taiwan na type of government, yung democracy, wala na sanang wala nang gulo ang mundo. Di ba mga kababayan? Yan lang po. At maraming salamat sa panonood at marami pa po tayong ibang pag-uusapan, pero at this point, ako'y magmimerienda muna. Bye!